sa pag-awit. Hindi nga awit nga naghisgot sa pagkamaayo ya sa Ginoo. Ginoo na wala na dito'y angayan na mudawat sa itong mga pagsipaw pagkain siya lamang. Amen. Kung sa ato aning awiton kinawin sa kinasing-kasing gayon.
Ginoo, Ginoo, na sa pinalibukan ang mga kinabuhi, O God. Ikaw lamang, O Diyos, ang among simbahon. Ikaw lamang ang among imayaon, O God. Walay rason, Ginoo, na dili mo simba diha kanimo, O God. Sa kung sa man, Ginoo, mahitabo, O God, sa kalibutan, Ginoo, sa may mga problema, mga pagsulay, mga abot sa mga kinabuhi, O God. Dili ka na rason, Ginoo, na kami, O God, dili makahatag sa pagsimba diha kanimo. Kung pinasayod niyo, O God, na ikaw, O Diyos, maayo, sikat ka ni ato, hatod karon, O God, sa umakabot, O God. Sa
because of the executive order comes from our beloved Mayor. Ginasunod nato ulabaw sa tanan karon sa mga nagtanaw sa tuang live streaming all over Philippines and outside of the Philippines. We, the Church of the Sound of the Living Streams Fellowship, and all of our outreaches all over Mindanao, I declare nga sunod nato sa protocol, especially sa tuwa sa Davao, mga lagyo na ato ang distansya o mag-observe ta kung sa yun kung kinahanglan ta na second service mo i-prepare nato atong kaugalingon kung ito na sa likod paliho diri sa tibangan kay wala na ilikuran sa likod o gusto nako i-prepare nato ato ang kaugalingon because maybe sa next month o kung sa yun doon na tayo mong second service para sa ato ang pagsimba no diya sa Ginoo o ginaobserbara nato na para mahimo mapailunan nato kung sa ato ang pagila o pagkatao labaw sa tanan sa executive order mo gusto nako gikan sa 18 years old paubos so pwede dili lang sa maganhi kay importante nga mahimo masunod nato sa ang protocol o paingon sa 65 pataas so dili lang sa mahimong mag-ani ang tanan nga buntis so ginadili usab na muani dinhi o kemo na atong order. By the way, so naaman ato ang live streaming so diha sa ato matag usa ka panimalay o kung malate mo o siguro gusto niyo mahimong i-review kung saan ato ang mensahe o atong pagsimba gina-download nato na sa YouTube. So salamat sa Ginoo. By the way, ano itong pagtagad? Ang pag-ampo sa mga nag-birthday karon nga bulan. Sa ato ang awiton ang happy birthday. Kinsa itong mga nag-birthday? Paliho, Mutindo, diri sa atubangan. O siguro diha lang sa inyong sa ilangan niya hiduga. O diri na sa atubangan ang mga nag-birthday o mag-birthday karon nga bulan sa November. Once again, as salamat Ginoo nga ang among makaigsuonan imo ang ipadayag nga ikaw nagatiman ngadto kanina. Ug tungod niya na we together with the church duyog ngadto kanila Ginoo sa ilahang paghandom sa adlaw nga tawhan nga gihatag ngadto kanila. Ug ikaw magpadayon pagpanalangin sa ilahang kinabuhi o sa tinguhan nila silang kinabuhi. Labaw sa tanan naghampo kami o espiritualong panalangin ngadto kanila, lawas ron nga panalangin, sa labianong panalangin, bisan ron sa klaseng panalangin nga haom sa ilaha Ginoo kinabuhi ingon nga Kristohanon. Ihatag ngadto kanila o Dios aron sila makaila nga ikaw nagatagad ngadto kanila o Dios. Naghampo ako nga imong pangdugangan ug nagamatuig ilang kinabuhi.
Tuig nga puno sa kadaugan aron sila makaila labaw sa tanan nga kanimo ug ilaw sa ipaila ngadto sa uban ang ilahang kasinatian ay ilang relasyon kanimo Dios labaw sa tanan nining among kapanahunan karon. Imo Dios nga ikaw magapaila labaw sa tanan nga imo silang ipangga o imahal tungod Ginoo sa ilahang pagpakikulit nga kanimo. O Dios, ako silang gihalad nga kanimo ingon nga buhing ngalan. Dalaygon ka sa ngalan sa mahal sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Happy birthday once again. Praise God. Salamat sa ato ang worship team. Kung na may mga Biblia, ato ang ablihan the book of Peter, 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7. Kaya kung basahon sa Bisaya, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa ato ang Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy nga gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagkabanhaw kang Kristo Jesus. Naghatag kini kanato paglaom nga dili matarong o panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitaganan niya kini dito sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, di panalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam ng padayag sa katapusan na kapanahonan. Busa angay ninyo kining ikalipay. Bisan tuod sa pagkakaroon, kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa bubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay. Ang tuyo nini mo ang pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan na lumalabay lamang sulayan pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo mabilihon pa sa bulawan, sulayan gayon usab. Tungod nini, madawat ninyo ang mga pagday, himaya, dungog sa adlaw may padayag na si Kristo Jesus. Ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong ni Kubutagon. Ang mensahe na ito ang tagaag-pagtagad, yuluhanan mo ni, please be careful of your faith. I will say it again. Please be careful of your faith. Sige, inanay mo ang katapan. Bisag layo sa distansya ni mo. Kaya siya na okay, inahay. Please be careful of your faith. Amen? Sa mga naasa ato ang panimalayo, asa ka mo karon, inausap na yung mga katapan diha ay nangahay. Please be careful of your faith. Kung atong sumahon o atong tan-awon mga igsoon, unsa ang mga panghitabo nga nahitabo karon, kini wala gitugot sa Dios aron lisod-lisoron ang mga wala magtutuo o dili magtutuo, kundi kini gitugot sa Dios aron mamahimong ang usag-usa nga ni kanato masulayan ang atong pagtuo pagsalig diha sa Dios. Ang imong pagtuo, ang pagtuo diha sa Dios, sumala sa atong nabasa, bililhon pa kaysa bulawan. Kung na may mga tao nga nahimong naggasto sa pagpangalot o bulawan, sa pagpangita asa ang sign, sa gingon pa nila treasure, pero wala sure, trace pa ang uban. Wala ko mayon nga dili nato na sila panghitaon nato na. Pero labaw sa tanan nga tagaan nato pagtagad panahon sa atong resources, ang atong nakaplagan nga pagtuo sa atong Dios. O kana nga pagtuo mao kana ang makapabuhi sa usag-usa nga ni kanato nga sa umaabot nga panahon. Ang rason ngano nga kinahanglan atong atimanon ang atong pagtuo tungod kay sa giingon sa balaang kasulatan dililhon pa kini lagi diha sa bulawan. Amen ba? Ato ang basahan ng reference nini nga kini nga pagtuo ato ang tagaan pagtagad
nga atimanon sa Romans chapter 10 verse 8 to 13. Mao sa kini ang gisulat ni Pablo. Verse 8 to 13. Iyon pa dinhi ang pulong sa Dios. Ang gingon mao, dool kaninyo ang mensahe sa Dios ana sa inyong abi o sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas kita kung ipahayag mo nga si Jesus mo ang Ginoo o sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Verse 10. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayon o maluwas o naluwas kita kay ipahayag gipadayag man kini nato. Kay ang kasulatan nagingon, ang nagtuo kaniya dili gayon maulawan. Alang kini sa tanan kay wala may kalainan sa mga Hudiyo o sa dili Hudiyo, kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan o panalanginan sa ang tanan nga nagasambit kaniya. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magasampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Hallelujah! Palakpakan nato ang Ginoo. Ang atong pagsampit karon uban sa pagtuo, dili na ni ingon nga pagtuo nga walay pulos. Naanay pulos ngano tungod kay kini nga pagtuo sa atong gibasa sa Romans chapter 10 verse 8 paingon sa 13, dunay tulo ka nahimong panalangin so sa usa nga ni kanato. Unsa man ni nga mga panalangin? Una, gitawag assurance, kasiguruhan. Kung nagtuo ta nga kung kita na ay nadawat nga kwarta sa nina, nakapalitaw mga butang, ikonsidera nato usab kana nga mga panalangin sa tuwang kinabuhi. Pero laban sa tanan sa pagtuo nga bililhon pa sa bulawan, kini nga panalangin dunay gitawag kasiguruhan. Kasiguruhan sa atong umaabot nga kinabuhi uban diha sa Dios. O kana nga kasiguruhan buot sa yawa nga mahimong iyahang disturbohon. Buot sa yawa nga iyahang kuhaon. Mao magani nga kinahanglan atong bantayan ang ato ang pagtuo tungod kay wala malipay ang yawa sukat nga kita nagtuo sa Dios ni Abraham, sa Dios ni Isaac o sa Dios ni Jacob. Kaya atong pagtuo sa una nahimong disturbo man, dili ba? Di ba disturbo atong pagtuo? O gani ang atong pagtuo sa una dili tinuod nga pagtuo, patuo-tuo lang. Nagtawag taw Dios pero dunay mga nahimong gibuhat nato nga wala ka kapahimuot diha sa Dios. Panalitan. Ingon ta nga, o ako nagtawag sa Dios. Pero kung makaagi lang kita og mga nahimong taw-an ingon pa nila, meron dito mata, diupo, diya-puya. Mana dahita? Panahon nga di nahimong dunay adlaw, ato nahimong duman, dunay, dili pa yung maayo, nga maligo sa Biyernes. Dili maayo, nga manghiugo kung gabi. Dili maayo, manilhig kung panalitan, nahimong di pa katulog tanan, kay di daw maayo. Dunay mga dili maayo, nga ato ang ginahuna, nga makadaot o mahimong maka-influensya sa unsa ang pagkagamhanan sa Dios o kung kana di nato mabantayan, posible mamahimong kita wala pa kasabot sa ato ang pagtuo sa Dios. Pero karon, amen. Sige ina na mo ang tapad ina sa una na to. Amen ba? Dinood ba? Murag ang uban hangtod gihapon karon, no? Sa una na to, amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan na to ang Ginoo. Sa una na to, pero karon sa diha kita nagkasabot may tungod sa kabilinhon sa itong pagtuo nga nirawat gikan sa Dios. Ang katong mga sa una nahimong gibiyaan na nato kay naa nagkakaroon sa unsa ang kasiguruhan nga gihatag sa Dios o kini ato ang gibantayan. Ikatulo, ikaduha nga butang nga nahimong kinahanglan bantayan nato itong pagtuo tungod kay duna kini kayuhan labaw sa tanan diha sa ato ang pagkumpisal. Confession. Hello.
Karon, ang atong gikumpisal nga Dios mao ang Dios nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Kana nga Dios nga atong gikumpisalan sa atong mga sala. Kana nga Dios nga atong gikumpisalan sa atong panginahanglan. Kana nga Dios nga atong gikumpisalan sa atong paglaom, wala na nahimo nga namatay. Wala na sinugdanan. Wala na katapusan. Dili ba? Amen? Gani, dunay duha ka bersikulo nga ako ang ipadayag sa inyo ha, may tungod anak nga Dios nga atong gikumpisalan, ato ang gisultihan ba? Una, sa Psalms 115, verse 1, paingon sa verse 3. Kung saan gingon diha, not to us, O Lord, not to us but you, your name, be glory because of your love and faithfulness. Why do the nation say, where is their God? Asa daw ilang Diyos? Niyon ang mga nason, ang mga unbeliever, niyon nga, asa man ang Diyos? O sa ingon, sa masusulat, our God is in heaven. He does whatever pleases Him. Ang atong Diyos, unay ang utanan nato, dili kami yun, among Diyos, nadiya sa kahoy. Among Diyos, nadiya sa bato, mo nang naghalag kita sa una. Sa una na lang dito, karon wala na. Ang uban mayon na, ang among Diyos, nadiya sa simenteryo. Ang atong Diyos, ingon pa gani ang bala kasulatan, dili gani masulod, bisan pa man hilingi ng panimalan. Kay dako ka na Diyos. Ang atong Diyos, iyon diha, siya na dito sa langit. Ang langit mo yung trono. Ngano nga nagsulti ang salmista ni nito, kaya ang mga sunod ng mga bersikulo niya na ko'y Diyos na ginasampit sa uban, at ang basahon sa verse 4, o hanggang sa sunod ng mga bersikulo. Ngayon pa sila, but their idols are silver and gold, made by the hands of men. Ang ilang Diyos, ilang idol, gihimo diha sa kwarta o plata o kwarta o bulawan. Kung sa pagyon ang sunod ng description, they have mouth, but they cannot speak. They have eyes, but they cannot see. They have ears, but they cannot hear. Noses, but they cannot smell. They have hands, but they cannot feel. Feet, but they cannot walk. Nor can they utter a sound with their throats. Sunod na verse, those who make them will be like them, and so will all who trust in them. Mo na gisulti sa salmista. Mo ang kinahanglan ang usa-usa nga ni kanato. Ingon nga mga katawhan sa Dios. Ato ang ampingan, ato ang pagtuo sa Dios nga naglingkod diha sa trono sa langit. Tuon kay dili siya pareha sa mga Diyos o Diyos nga ginasimba sa mga tao nga wala nakaila sa Diyos. Kita nakaila sa Diyos. O nang insakto ang atong confession. Dili ta patakalan ampo, oh, ikaw nga Diyos nga na diya sa kahoy, ako nag-ampo nimo. Dili. Ang atong Diyos giampuan na dito sa langit. Palakpakan na to ang Diyos. Hallelujah. Kung bisan dunay mga pandemic na nahitabo, dinibabaw sa kalibutan, kinahanglang bantayan nato ang ato ang pagtuo. Amin niyo, kaning nahitabo lagi karon. Ang usa sa nahimong gisulayan ani ang atong pagtuo. Ang imong pagtuo nga bililhon pa diha sa bulawan. Sa Romans nga kini gisulti ni Paul, ang kita doon ay assurance, insakto na atong confession sa atong pagtuo. Gisulti kini ni Paul tungod kay nagdala kini sa gitawag salvation. Kaluwasan. Nanatay gitawag kaluwasan. Gibalik-balik nato na ang kanang kaluwasan gihatag sa Dios. So sa gusangan ni kanato o sa atoa nga pagkumpisal, kinsa ang manluluwas sa ato ang kinabuhi nga gipadala sa Dios nga mao si Ginoong Hesus, kini dunay dakong epekto diha sa ato ang kinabuhi. So tungod nga na igsoon,
why we need to take care of our faith? O ato na day pasagdahan. Ato na day nahimo o posible mahimo dili atimanon o tagad pagtagad ang atong pagtuo diha sa Dios. Balik ta sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 7. Importante nga ato ang atimanon ang ato ang pagtuo diha sa Dios, because in verse 3 mo kini ang gisulti, magpasalamat kita sa Dios o Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagkabanhaw kang Kristo Jesus. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili mataro. Sa English pa, yun pa diha na gitawag living hope. Diba? 1 Peter chapter 1 verse 3. So verse 3. Verse 3 nga. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy has begotten us again into a lively hope. Nindot ang pagkasulti dili, lively. Dili ingon nga murag na freeze tungod sa katugnaw, lively, nagalihok, o sa lain nga version sa NIV, living hope. Inani mo ang tapat, you have a living hope. Living hope. Manong kinahanglan di ay ato ang atimanon, ang ato ang pagtuo. Nga nadawat nato sa atong nasabtan gikan sa pulong sa Dios. Tungod kay number 1, naatay living hope. Buhing pagtuo. O kana nga buhing pagtuo, nadawat nato kita kay kahibalo ta kinsa ang atong gilauman. O kana nahimong gitawag buhing pagtuo, buhing paglaom. Tungod kay dili na siya mamatay. Mamatay naman lang ta, mamatay naman ang ato ang mga katigulangan o si bisan kinsa diha sa ato nga kinabuhi. Pero kita ang atong nadawat nga pagtuo sa Ginoo buhi. Living hope. Manong buhi man. Iyon pa diha atong basahon balik na word sa 1 Peter chapter 1 verse 3 na word nato ang pagtaga diha kaning gitawag through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ang rason ay nga manong ang atong pagtuo karon naghatag kanato diha sa pagkumpisan sa kasiguruhan o kaluwasan tungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Tungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sa 1 Corinthians chapter 15, naghatag kanato og paglaom nga ato ang pagtuo o ato ang pagwali dili kawang. 1 Corinthians chapter 15. Ato ang basahon. Verse sugod sa 7 o hangtod sa verse 14. Then he appeared to James, then to all the apostles. Human na siya na resurrect. And last of all, he appeared to me also as to one abnormally born. Verse 9. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle. Muna ang description o pagkasulti ni Paul sa iyang pag-ilasyan kagalingon. Siya, because I persecuted the church of God. Si Paul, iyang i-describe yung kagalingon siya, ako, murag dili yung kayo takos unta mahimong apostol. Kaya ako, gipersecute, gilutos na ko ang simbahan.
Pero tungod sa grasya nga akong gikumpisal, nakadawat kong pagtuo diha sa Ginoo sa iyang pagpadayag kani kanako. Ang iyang nahimong gisulti ni Pablo, siya nakasabot sa buhi niyang paglaom tungod kay nabanhaw man si Kristo Jesus. O tungod niya na sa pagpadayon, niyon siya dinhi sa verse 10. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Sunod yung verse, so verse 11. Whether then it was I or they, this is what we preach, and this is what you believe. Verse 12. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Naman ko yung mga tao o mga grupo o reliyon sa ato nga pagsabot nga wala nagtuo o pagkabanhaw. Gani, dito sa Jerusalem o sa Israel, na grupo dito nga ilahang insist na si Jesus wala na banhaw kundi gikawat sa iyang mga tinunan. Pero si Paul nagpadayon siya sa pagdasi nga natay buhing paglaom tungod sa pagkabanhaw ni Jesus ngano kaniyon siya dinhi sa verse 13. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Wala ta nabanhaw si Jesus. Sa verse 14, ano na niyon? And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Sa Bisaya pa niyon si Paul, siya, kung si Kristo, wala man lang na ibanhawa. Ang atong pagwali, ang atong pagsimba, tungod kay kita nagtuo sa Ginoo, kawang lang untakin. Pero tungod kay nabanhaw man si Jesus, hallelujah, ang imong pagtuo, dili kawang kung mauna nga kini kinahanglan atong atimanon. Kay buhi o dunay paglaom atong pagtuo. Palagpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Dunay paglaom atong pagtuo. O gingon palagi ni Pablo, niya siya ang imong pagtuo, ang akong pagtuo, ang atong pagtuo tungod sa pagkabanhaw ni Jesus kini nahimong dunay paglaom. Now, agi o pagpalaom may tungod sa to ang paglaom diha sa to ang pagtuo mga igsoon nga ang basihanan nini mga pagkabanhaw ni Jesus. Sa Luke chapter 24 verse 36 paingon sa 53, mao ni ang pagdasig ni Jesus sa iyang mga tinunan nga niadtong panahona nangaluya na sila kay kita gyud sila giunsa sa pagkulata, pagbun-o, pagpatay si Jesus. O napiktuhan ang ilang pagbati. Kaya nagtuo sila nga si Jesus dili na mabanhaw. Pero sa diyan si Jesus nagpadayag kung nagkakita sa mga tinunan, sa dili pa siya mukaya dito sa langit, mao ni ang iyang gisulti siya. While they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace be with you." Iyon pa siya. Magmalinawan mo, ang kalinaw na ninyo, kay maraog na disturbo naman kayo. Pariya pa sa ato karon, medyo mura na disturbo tanong, gamay. Amen ba? Kaya atong mga anak, di nakapuyong na itong simba. Atong mga kanang idadidara na, di nakasimba, uban na ito. Abi ninyo, nakita na ko. Kung moabot man yun ang panahon, ang dagkong panagtigong o bisan pa man, idili na ang pagsimba sama sa tula agyan na tumamayaging bulan. Kinahanglan magpabilit ng malinaw sa tuwang pagtuo pagsabot diya sa Ginoo. Mano tungod kay buhi ang atong pagtuo. Ug tungod kay buhi atong pagtuo, bisan dili na ta makaanhi sa simbahan. Dito sa atong panimalay, padayon ta magtuo magsimba sa Ginoo.
Nganong padayon o nganong mapadayon. Tuod kay kung tinuod nga buhi ang imong pagtuo, watong paglaom diha sa Ginoo. Mubarog ta bisan kung wala ko ingon nga inyong pastor. Mubarog mo sa inyong panimalay. Makahimo mo sa pagdayeg sa Ginoo, makahimo mo pagsimba diha sa Ginoo, bisan kung kamo naa sa inyong panimalay. Kung maabot man gyud ang panahon, kay nakita nako kani paingon naman gyud. O gani dili ingon nga karon isulti nako ni tuod kay propeta ko kun dili. Nakita nako bisan pa man ang nasod sa Amerika. Dili ba karon sa nitabong election, I don't know kung kamo nag-monitor. Iyon pasoban, si Trump is a picture of the purpose and the will of God. That people need to choose. Kung si Biden, usa ka hulagway o picture, may tungod sa evil situation. But as of this time, kung nag-monitor mo sa election, dili ba si Biden labaw na o daog na diay? Meaning to say, tama ang ingon sa balang kasulatan that in the last days, and we are in the last days, if America is the picture of these last days as a great nation, ang mga tao nag-decide to choose what is necessary according to them in the flesh, not in the will of God. Ano tuod kay si Biden? Siya ang usasa na himong nag-support sa same-sex marriage. Kung siya naman yun ang mahimong president sa Amerika, take note, something will happen that will affect to all the world. And that's the sign of the last days. That's why si Jesus, ngayon siya, peace be with you. Si Nanay Mount Tapan, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Why? Sa sunod na verse, ingon pa siya, He said to them, they were startled and frightened, thinking they saw a ghost. He said to them, why are you troubled? And why do you doubt? Rise in your minds. Ayan pa siya sa sunod ng mga verses. Look at my hands. Si Jesus, and my feet. It is I myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones, as you see I have. Siya, kamo, nahadlok mo, kaya inyo ang ginora para nakita mo multo. Sa ato pa dihay ka ng multo, wala ko na, so wala pa nahitabo, sa iya mo na huna, nahitabo na. Muna makapahadlok, kaya imagine ang wala diha. Pero si Jesus, see, it is I. Ako ni. Tanawa ako ang kamot, ikapa ko. Kay katong panahon na pagkabanhaw ni Jesus, mahikap siya igsoon katong lawas na nabanhaw, mahikap to. Dili to siya multo. Unya, na importante nga gibilin si Jesus, kaya kung kaya naman siya, balik naman siya dito sa langit. Araw lang, buhay paglaman may mong mapadayan siya nga. When he had said this, he showed them his hands and feet. And while they still did not believe it because of joy and amazement, he asked them, do you have anything here to eat? Anong dimension na ni Jesus? Doon kaya isa usahay sa makapatay sa tuang buhing paglaom, dili lang ang kahadlok. Kundi may tungod sa
pagkaon. Usahay ko sa sige na ito pangita o pagkaon, sige na ito panginabuhi, malimot tayo sa Diyos. Ginamay ka sa Ginoo karon, peace be with you. Peace be with you. Ayaw kay palagi sige pangita para sa itong pagkaon. Wala pa mayon, dili ta magtrabaho, dili ta magnegosyo unsa man para mahimong natin pagkaon. Pero basin mawala ang atong kalinaw gikan sa Dios niya. Sa pagpadayon ni Jesus siya, naman mo'y makaon. Kasi tubag nila, they give him a piece of broiled fish. And he took it and ate it in their presence. He said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that it is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Then he opened their minds so they could understand the scripture. And he told them, this is what it is written. The Christ will suffer and rise from the dead on the third day. And repentance and forgiveness of sins will be preached in His name to all nations. Ngano nga buhing paglaom tungod kay diha sa ngalan lamang ni Jesus iwali nga dunay pasaylo diha sa mga sala. Kisang pangalan lang iwali. Muna dili ta pwede iwali o pinagis ang halan sa Sangmo ng Living Streams maluwas ka. Pinagis ang halan sa mga pastor maluwas ka. Dili iksun bisa ta usaon nimo wali ang pangalan sa imong simbahan, sa imong reliyon, sa imong pastor o si bisan kinsa kay mong gituhan nga pasgamanan. Dili na mao'y makahatag og buhing paglaom. Gibalik ni Jesus, tingnan niya, kinahanglan matuman ang nahitabo o gisulti sa salmo, sa mga propeta, o bisan pa man sa balaod. Sa pinaagi lamang siya pangalan, iwali, ngadto sa tanang kanasuran, beginning at Jerusalem. And sunod siya na, you are my witnesses of these things. Ikaw ang saksi nini. Amen. Ang buhay paglaong soban na naa sa tuwa ikson. Ikaw ang saksi nini. Ikaw. Ayaw na ina sila. Ayaw na ina na. Uta siya. May pagwali. Ako dili kayo mawali. Uta si pastor. May mawali siya. Dili. Ikaw karon. Dili ba ko sa totong mensahe itong yagi na dito? Niyon ang Diyos sa Moses. Go now. Karon. Sige ina na mga tapat. Ikaw ang saksi ni Jesus. Di ba ko sa'y nadunggan ninyo nga saksi? Na'y saksi ni karon ikaw ang saksi ni Ginoong Hesus. Ikaw ikson. Muna nga, ayaw i-underestimate ang imong kinabuhi, ang imong sitwasyon, ang imong pag-ikaw, mamiyo ka nga, ako sa unay, nani ko, ako problema ko, ako wala ko inahuman, ako wala ko pagwag, malaya ako, nani rin na, kinsa lang ko, ikson. Tungod sa mga pagtuo nga naghatag og buhing paglaom, essential ka karon sa kalibutan. Essential ka karon sa mga paghitabo sa tuwang palibot. Ngano tungod kay saksi ka ni Ginoong Hesus. And sunod hangtod sa katapusan ato ang galion. 49. I'm going to send you what my Father has promised. But stay in the city until you have been clothed with power from on high. When he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. While he was blessing them, he left them and was taken up into the heaven. Muna ang nahimong nahitabo. And in verse 52, payon sa verse 53, then they worshiped him and returned to Jerusalem with great joy. And they stayed continually at the temple, praising God. Hallelujah. Palakpakan natin usap ang Ginoo. Imagine ha, kung sa ito nahitabo sila tungod sa kahadlok, nawala ang ilang kalinaw. Tungod sa ilang nahimong ikinangas panlawas, kita silang pagkaon,
Mo ang giispitan sila Jesus, peace be unto you. O sa diyan na-restore ang ilang buhing paglaom sa pagkita nila ni Jesus na tinuod ay nabanaw siya, nakita nila iyang gamot, nahikap nila si Jesus. Miulit sila dito sa ilang lugar na malipayon. Kay nasabta nila, may ilang bantayan ilang pagtuo, kaya ilang pagtuo nagdala o buhing paglaom. Igsoon, muulit ka karon. Muulit na karon. Bisan kung doon na yung sitwasyon na sa iyon pasaban, dili na naman. Ayaw kalimot na kay buhing paglaom. Na kay buhing paglaom. Hallelujah. In verse 4, so verse Peter sa ito ang text, yun panini si Peter. Yan siya sa 1 Peter chapter 1 verse 4. Kasi nga, and into inheritance that can never perish, spoil or fail, kept in heaven for you. Hallelujah. Why we need to take care of our faith? Because number 2, na tayo gitawag heavenly inheritance. Ang kabutan niya sa itong outline, unusual. Anong unusual? Tungkol kay heavenly. Amen? Na kay langit nung paano London. Iyon ako ang asawa. Sa diyan isut-isut ni Suyuta ni siya sa akong mga anak. Siya kanya mga papa, mas mayo pa ako ko na ayuta. Siya ko nagsumpay siya na ako. Natayuta, pero nasi literyo. Pero sa ito ang kinabuhi karon, ang ato ang tinuod na panulundon, wala dinhi sa kalibutan, kundi na dito sa langit. Kanang imong yuta, kung naman o galing, kanang imong sakyanan, imong balay, na nakay titulo, nakay UR o CR sa imong sakyanan, kanang pamatuod, imuhan na. Kabalo mo, usalan na na kapribiliyo. Nganong usalan kapribiliyo, kaya ang tanang butang nato din ibabaw sa kalibutan, di nato napadala dito sa langit kalibutan. Ato anang gibalik-balik. Unsa gani ang naani mo karon din ibabaw sa kalibutan, dili na ani mo madala dito sa langit kinabuhi. Mao alang sa tong kasayuran, sukat na kita naghatag higayon sa pagdulo pagsimba sa Ginoo. Mao ni ato ang titigan na atay heavenly inheritance. Unusual na. Ngano ka na unusual? Tungod kay nahimong ang imong kasiguruhan na dawat uban diha sa grasya sa Dios nga kini langit nun nga panulundon tungod kay kita nagtuo sa ato ang nadungog na mensahe sa pulong sa Dios. Dili sa Romans chapter 5 verse 1 paingon sa 11. Mao ni ang usa sa gisulti usab ni Pablo nga kinahanglan kita dili mawad-an diha sa ato ang kalinaw kadasi. Therefore, ingon pa si Paul, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nanatay pakig-ulit, nanatay kalinaw, nanatay pakig-sandurot diha sa Dios tungod kay kita gi-justify na diha sa Ginoo. Ang word na justified mga igsoon, just as if nga kita walay sala ba, gimatarong na, dili kuno ta tatarong. Gani usahay hangtod karon, di man gyapon makumplito nato ang pagkamatarong, di ba? Mao lagi nga atong linya, ang sa tao ra man gyud ka, o tao ra man gyud ka. Tungod kaya nga ang pagkamatarong kini nahimong ginaproseso pa. Sige ina ni mga tapa din na ginaproseso pamagod ang akong pagkamatarong. Mao usahay mo ito nga uli dugo kasabot nimo. Tinuod na hangtod karon dili pa gyud dayon nato makumplito masabtan ang usap-usa. Sa panag sa asawa, sa mga anak, sa mga ginikanan, bisan pa nahimong nangalagad na diya sa Ginoo. Mao ba gyud malagad kita sa Ginoo, unya inana mo gyapon tuod kay ginaproseso pa. Amen.
Pero, praise the Lord, bisan ginaproseso pa, ang ato nga diin, tinuod nga paglaom, hallelujah, na natay unusual inheritance, nga giandam sa Ginoo, tungod kay gimatarong na ta. Hallelujah. Gimatarong na ta. O ang ato ang pagkamatarong, may tao, gimatarong na, sa ato pa dihay, bisan mo, padayon na ito sa unahan, na yung mga kapagyasan, nga posible, ato ang mabuhat, tungod kay napata sa tawhanon na lawas, nagpuyo kata aning tawhanon na ito na lawas, na natay unusual inheritance. Heavenly, langit nun nga inheritance, tungod, hallelujah, sa atong padayon na pagtuo sa Diyos. Tungod sa itong padayon na pagtuo. Huwag pasabot, magkabalintuan para ito ang kinabuhi, ayaw yun bulag anak na pagtuo. Ayaw yun na ibaylo kay pinilhon para diha sa bulawan. Kay kung kana na pagtuo, imuha gani, na isalikway. Ngayon kadi, nalang ko mo alagad sa Diyos na nagbuhat sa langit o sa yuta. Kaya mas kaya pa ni nga Diyos. Kaya nga naman ako mahika, ako ang butang diya sa kuang kwintas, o niya may mo sa insura, na iwapo, na ipangit. Masuko ang Diyos. O ang hulagway sa kasuko sa Diyos. Unsa ang nahitabo sa istorya sa unang panahon, sa diha nga ang gingharian sa Israel, nabahin sila tuod kay ang mga tao na limo may tungod sila unusual inheritance. Kaya sa istorya, diha sa Israel, sa unang panahon, sa ilahang pagkaposes o pag-angkon diha sa yuta sa saan, nalimot man gud sila sa Diyos. Kaya niuswag naman nila ang kinabuhi. Di panalanginan naman sila. O sa diha na sila nakaangkon na sa mabutang, mawala nila naangkon sa una, sa naapa sila dito sa Ehipto, nausap ang direksyon. Sa ilahang pagkinabuhi, sa ilang sitwasyon, tungod niya na gipadadaan sila og mga pagsulay niya sa Diyos. Gipadadaan sila o mga pag-antos. Ngano kaya ang Diyos nagtagad ngadto kanila, o sa pagtagad sa Diyos ngadto kanila, aron dili sila mawala silang pagtuo, sama sa giingon dinhi padayon sa verse 2. Through whom we have gained access by faith into His grace, in which we now stand. Mo niya itong iparugan. Amen? Hello? Amen. Dapat tayo paruganan sa itong pagtuo? Amen. Mo magaling na tanawa. Kung sa ang nahitabo nila ni Peter. Sa diyang sila, gididaan sa gobyerno sa pag-mention sa pangalan ni Jesus. Unya, nadakpan sila. Pagkadakpan nila, giriman sila. Giingnan niya. Dili ba giingnan mo na mo? Ayaw na isang niyo kini pangalan ni Jesus. O sa ilang tubag, sa book of Acts, siya nga, it's better to obey God rather than man. Manong gisulti man to ni Peter? Because na sila'y baruganan. Na sila'y baruganan sa ilang pagtuo. And, yun po niya, we rejoice in the hope of the glory of God. Nagmalipayon sa paglaom. And in verse 3, not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that sufferings produce perseverance. Pero naman hinuuban ka, miski na sulayan, nata sa Ginoo. Pero ang tinuod na genuine nga pagtuo ngayong nadawa, kung doon na dahil mga paglutos, mahimong mulahutan. Dili ba ang tinuod na bulawan? Pagka nang tinuod na bulawan, imuha na siya initon sa kalayo, o isugpa sa kalayo, amun sa man. Di ba? Musinaw hinoon? Musinaw tinuod. Pag imuhang bubuan o aksilo, musinaw hinoon tinuod. Mano tuod kay tinuod pa na bulawan, pero kanang di tinuod na bulawan, pag imuhang ibutang sa kalayo, bulago hinoon tinuod. Makita hinoon nga dili ay pure. Mong ingon ni Nicole, siya nga, because we know that suffering produces perseverance. Verse 4, perseverance, character, and character, hope. Hallelujah. Sunod sa verse 5. And hope does not disappoint us, because God has poured out His love into our hearts
by the Holy Spirit whom He has given us. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Nag-isgot siya. How shall we be saved through God's wrath through Him? Mo nga, natay unusual inheritance, heavenly inheritance. Tungod kay, pag ibuo sa Diyos ang iyang kasuko, dinibabaw sa kalibutan. By the way, to challenge us, next na ito nga lesson, mag-study ka about sa book sa Revelation. Mag-hisgo ta, may tungkol sa eschatology. Ibahawag na ito ang mga mensahe diya sa Ginoo. Ato ang tanaw pag-usap kung sa itong mga kasuko sa Diyos. Ngayon, ipabot sa kalibutan. Ang kasuko sa Diyos ay ipabot sa kalibutan sa mga dunay heavenly inheritance. Unusual. Ngagikan diya sa Diyos, dili tayo apil sa kasuko. Mga bitaw, naay nadungga na ito nga word rapture. Dili ba? Manong i-provide na sa Ginoo ka ng word nga rapture o pagsakkaw. Bisan walay word nga makita na ito diya sa Biblia. Ang nasa Biblia, snatch, gisakkaw, gikuha. Manong kuhaon man. Manong na may rapture may tabo sa church, sa mga katauhan sa Ginoo nga nagtuo pa dahil na ito kanya. Tungod kay ang mabiling sa rapture, ibuo sa Ginoo niya kaso. Ayaw ka po. So tungod niya na, so verse 10, for if, when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men, because all sinned. For before the law was given, sin was in the world, but sin is not taken into account when there is no law. Last verse, verse 14. Nevertheless, death reigned from the time of Adam through the time of Moses, even over those who did not sin, by breaking the command, as Adam, who was as a pattern of the one to come. Ang sunod niya ng verses, pareho na ito sa verse 15. But the gift is not like the trespass. For if the many die by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to many? Unusual inheritance. Because that inheritance, the love of God, na kinahanglan mahimong natin pagtuon niya, nag-overflow diha sa tanan. Verse 5. Why we need to take care of our faith? Not because we have a living hope, we have unusual inheritance. Number 3, we have faith that save us. Faith that save us. Nga di na pinagi sa tuwang binuhatan o sa tuwang buhat, pinagi na sa pagtuo. Nga nahimong naluwas ta. Galatians chapter 2, 15 to 16. Ngayon, pangpulo sa inyo sa Galatians chapter 2, 15 to 16. Hallelujah. We who are Jews by birth and not Gentile sinners,
Know that a man is not justified by observing the law, but by faith in Christ Jesus. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by observing the law. Because by observing the law, no one will be justified. Ang ato nga nahimong kasiguruhan sa kaluwasan nga gihatag sa Dios kani kanato, dili pinagi sa pag-obserba o pagsunod sa balaod, kay sa sunod ng mga bersikulo o sa pagtambag ni Paul din siya, kay kung malapas nimo ang isa ka balaod, malapas na nimo tanan. Mao nga dili ta mamatarong pinagi sa pagsunod sa balaod, kay si Jesus mao ang nagtapos sa balaod. Ako ipasabot sa inyo. Pero ginani ba? Sa diha nga mga Israelitas nagsunod sa Dios, ngano naghatag ang Dios og balaod? Kay sa una na sila literal nga mga nasod nga ilahang pakiawayan. Literal nga mga nasod. Aron maposes nila ang saa diha sa Dios nga gitawag Kanaan. O kana nga mga nasod, Amorites, Hittites, Jebusites, tanan nga mga sites nga diha, nana sila nagalilaing mga patakaran. Mao nga ang Dios nagbuhat og balaod aron tistingan ang iyang mga tao kung sila matinud-anon ba nga mosunod. Pero ang mga tao nga nahimong gitagaan sa Dios og balaod nga gibahin sa tulo, dunay gitawag moral law, civil law, ug dunay gitawag kanang sila ning sacrificial law. Katutuang mga balaod nga gibahin sa Dios. Ang mga tao di man gihapon makasunod. Maong nangiyon ng Diyos, tapuso na nato ang balaod. Pinaagi sa pagpakamatay siya ang butong anak na si Jesus. So sa diyang si Jesus namatay, mga kaigsunan, ang tanang ipinto sa balaod, ang tanang dili kaya sa tao tungkol sa balaod, gitapos na ni Jesus. Sa tanan to, sa tapat din kay Jesus, nahimong natapos na tanan o nadini karon ang grasya. O pinagi sa grasya ni Jesus, di na ta madisgrasya. Mutuon na lang ta, kay aron mahimong mapadayon ang ato nga buhing paglao diha sa Dios, pinaagi sa tuang pagtuo nga makaluwas man kanato. O tuon niya na, kana nga pagtuo nga atong nadawa, gusto sa Dios nga mamahimong dili mamatay, kundi atong ipaila nga mahimong buhi. Mao nga naata karon sa pagsimba, naatay mga pag-ampo, naatay mga pagtuon gikan sa pulong sa Dios. Kay kini makatabang nga ang imong pagtuo magapadayon dili ingon nga patay o dili buhi. Hallelujah. Ikaw pa sa verse 6. Balik ka sa verse Peter, chapter 1. Verse 6. Kaya pa, kung sa isunod, gisulti diha niya, in this you greatly rejoice, though now for a little while you may have to suffer grief in all kinds of trials. Why we need to take care of our faith? Because number 4, sufferings here on earth are temporary. I will say it again. Sufferings here on earth are temporary. Ang ato nga pag-antos din sa kalibutan, temporary lang. Hallelujah. Kung doon na may mga katuol, doon na may mga kasakit, doon na may mga panghinahanglan, temporary lang eh. Dili ni nato madala dito sa laing kalibutan. Kaya sa ganyan ang dito sa laing kalibutan o dito sa atong pagtugang sa Dios, kana mahimo forever naman niya. So tama ang uban nga na sila yung mga hugot nga sa wala gyud forever. Dili sa kalibutan, pero dito sa laing kalibutan na ay forever. Nayon man ninyo ang istorya sa kinabuhi sa taong dato sila sa Ro, dili ba? So sila sa Ro, nas kinabuhi nga dili maayo,
Ang tao na ito, kumpiyansa kay siya, kay dato siya nasa pagkautanan, pero wala lagi forever, hindi sa kalibutan. Pag naana dito sa lahing kalibutan, si Lazaro mo ang nakaangkon o tinuod na forever. Again, remember, suffering here on earth are temporary. Temporary lang. Pero wala ko nagpasabot nga dili tama ang po. Ang puta ko na may mga pagkantos na to sa ato ang sitwasyon, ang puta niya signo. Last, verse 7. Verse 7. Hallelujah. In this, verse 7, these have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ revealed or return. Why we need to take care of our faith? Because number 5, your faith need to be taken to prove that it is genuine. Genuine. Amen? Dili ba ka na mabuta nga dili kayo valuable sa tuwa? Di ba kayo nato tagdon? Pero nanong tagdon na ito pagko kay kining usa ka bililon. Bililon ang atong pagko. O mas bililon na diha sa bulaw. Gani ang resulta niya na praise. It will result praise, glory, and honor with Jesus Christ. Return. Sa tuwa ng kinabuhi, wala tayo lain naghiwala sa tinuod na ito mapaglaon. Wala ito na nasabtan diya sa Ginoo. Wala pagbalik ni Jesus. And remember, please be careful of your faith, because your faith is so precious than gold. Hallelujah. Manindong tayo. Praise God. Praise God. Pagkatao ko, worship song ka ganyan. Wala'y Basta
the people of God, please take care of your faith. Please be careful of your faith. So friends, this morning, let us all together come to God in prayer. Amen. Ang Lord, ako ang titigan, kinipapatuo ang mas bilog para sa ulang. Padayon si mga patuloy sa bisan mo sa may tabo. Padayon si mga patuloy niya sa Diyos. Lamang kinahanglan yung mga kinimbuhin mo. Sa pagpaila sa mga pagsimpa. Sa mga pagbiyak sa tanang mga utang. Mawalang kinimbuhin sa Diyos. Hallelujah. Ginoong Diyos na ikabuntag. Nagapo ako niningi mo mga katauhan Ginoo. Ang pagtuo ay ang nadawat gikan sa ilang nasabtan. May tungod sa mga gibuhat o Diyos. May mong ipanalay mo ang buktong anak na si Ginoo Hesus. Aron kami makabaton o kalwasan sa mga kinabuhi. Nagtuo kami ang kanang imo ang gihimo o kantong imo gihimo. Ay ikaw nag-antos, namatay, kilubog na banaw. O kato ang paagi ng among kinabuhi, mapahilunang pagbalik diha sa iyong hangpan. Sa salamat, pag kami adunay unusual gifts because of what you've done 2,000 years ago. And thank you also, Lord God, that each one of us, we have a living hope. We have a faith that saves us. And we understand that whatever sufferings here, that your people suffer is just a temporary. So Lord, I bless you people with peace, strength, and love that comes from you. And as we part our ways and leave this place to go back our houses and places, we need to be reminded to be careful of our faith that comes from you. So thank you, God, for your word this morning. Thank you. In Jesus' mighty name. Amen and amen. So inausap na yung mga katapat nila na please be careful. Again, gusto na ako sa next Sunday mag-iskuta sa book of Revelation. Pwede ninyo magkuna mong basa sa Revelation, pero simple na yung mga punta, may mga mabasahan niya na dili ninyo masabtan. Pero okay lang. Sa Domingo, sundan na ito pagtuon ang libro sa pinadayag ang tumuman na ito. Doon kay importante hindi sa ito ang hindi sa ating kinuwi sa mga pagkakas. Kabayan sa mga pagsipa, mapakakap sa mga salamat ng bahay. So please come forward and give your tithes and offering to the Lord.
salapyanong bahin, daghang salamat ikaw ang panalangin sa mga kamot nga naghatag. Ug kami kanunay nagailaw, nagdeklarar Ginoo nga kini nga bahin diha sa mga kinitahan. Ang mga kini Ginoo ihakag na nagkanimo tungod kay ikaw nagaingon. Kadad-a ang ikapulo mga halad sa balay ng puanan. Ug ikaw mag-abli sa kalangitan ug imong ibalos ug ibubo ang bilo-bilo nga panalangin sa mga kamot nga magyatago. Salamat na amang nasabtan gikan sa imong mapulo Ginoo nagtudlo sa usapusan ni kanamo nga mas labaw na mo higugmaon ang Dios kaysa pa. Ug among gikonsiderar nga kini sa lapit Ginoo mao mamayong binhi nga gibugas na diha sa mayong lupa. Salamat kay Ginoo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God from all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Karon nga to kaniya nga may gahom sa papatay kaninyo madili mga ulong ug sa pagpasunay kaninyo mariuli katubangan sa himaya diniyogan sa daghang kalipay nato sa butong Dios nato manluluwas pinagi kay Kristo Jesus nga Ginoo may himaya pagkalangdon kagawanan pagbulutan sa wala patanan katuigan karon ug hangtod sa kanturan ang Ginoong Dios magpanalangin kanang tanan sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Hindi naman ang pagsipa, magdahil sa Ginoo. Again, tingnan mo katapat. See you next Sunday.